Hi guys! Hi! Hello mga ka-tax viewers. So in today's video, understanding more about BMBE. So ito ay a little bit late na ako talaga, or it's been a while para mai-vlog ko pa. However kasi meron tayong subscriber na nagtanong na kung may time daw ba ako na mai-explain ko ang tungkol sa BMBE. Shout out to Sir Ricky Anuevo kasi nag-comment siya sa ating vlog sa tumal ngayon, paano natin mababawasan ang ating tax na binabayaran. So, ang tanong ni Sir ay if I could further explain about the BMBE, so para maintindihan niya at baka siguro kung eligible siya to have this or to apply for BMBE. So, ano nga ba ang BMBE? Ano ang advantages and disadvantages niyan? Sino ang eligible na magkaroon ng BMBE? Saan ba kinukuha o para magkaroon ka ng certificate ng BMBE? At ano ang mga tax exemption diyan? Ano ang benefits and ano ang advantage niyan sa iyong negosyo? No? So, pag-uusapan natin yan. So, I would like to shout out first ang lahat ng mga nanood ng mga tax topic ng Mami Park. Until now, may notification akong natatanggap na yung iba ay may mga natutunan, mabilis nilang natutunan yung mga specific topic na binablog ko sa ating tax topic. No? So, maraming salamat po. For those people na hindi masyadong nakakagets dahil mabilis ang aking pagsasalita, the truth is, iyan po ay naka-speed ng times 2. Kasi po, sa haba ng dinidiscuss, kailangan na i-speed ko ng konti nang sa ganun ay mabawasan yung viewing time nyo. No? Kasi yung iba naiinip. So, pasensya na po kayo kasi that's how my style talaga when it comes to vlogging. But, mainam siguro, i-appreciate na lang natin na ikaw ay nandyan bilang manonood and ako ay isang content creator na somehow ay tumutulong na magbigay ng informasyon, ma-update kayo kahit hindi palagi, but somehow ay maibigay ko sa inyo yung mga ideas. Okay? So, sinama natin yan na ating topic sa ating channel na although talagang ang topic ng Mami Park ay about sari-sari store business, sometimes yung konting buhay-buhay natin. So, I came up to the idea na i-share sa inyo yung tungkol sa kaunting mga kaparanggot lang talaga ng mga information about taxing. Kasi alam ko, na-experience ko din ang na-experience nyo na halos takot na takot sa resibo, takot na takot sa libro, takot na magkamali, takot na takot kung paano magpa-file at baka magkaroon ng penalty or magkaroon ng open cases. So, this is talagang purely service sa inyo. Okay? So, let's begin! Ayan. Thank you, Sir Ricky Anuevo. Napakagandang topic, ano? So, hindi naman hulipahan lahat para maintindihan to dahil marami din naman ang mga nagpa-register ng kanilang negosyo at kung may consider nila to use the BMBE na makapag-apply sila and to use it, no? Para sa kanilang tax reduction. Okay, what is BMBE? Ano ba to? BMBE is a program by DTI or the Department of Trade and Industry, which is the meaning is Barangay Micro Business Enterprise. So, nagfo-focus ito sa mga maliliit na negosyo na mabawasan, maibsan, or magkaroon ng exemptions ang kanilang tax liabilities. Okay. So, tuluyan nga ba na hindi ka na magkakaroon ng tax liabilities kapag may BMBE ka? The truth is, hindi. Pero, makatutulong for reduction. Okay. So, who are eligible to have the BMBE to apply? No, ito ay mga sole proprietorship, no? Mga individuals who are sole proprietor and corporations, partnerships, cooperative, associations. So, they are the ones who are eligible to have BMBE. Paano ba magkaroon ng BMBE? So, pupunta ka syempre kay DTI, malapit na DTI center sa inyong munisipyo or sa inyong bayan. And, just tell them na gusto ko pong mag-avail ng BMBE. So, they are going to issue you a certificate and you are going to pay around 500. So, meron pong validity ang ating certificate once na na-issue. That is 2 years after mong ma-receive yung date naman na-receive mo o nakadate doon sa iyong certificate. 2 years ang validity period niya. Okay? So, paano natin siya magagamit? No? So, bago natin sabihin yan, sino ang hindi eligible sa pag-aabil ng BMBE? Those
individuals or professionals who are gaining or purely derived from their profession ang kanilang income. So, hindi nila maaaring maabil ang BMBE. Okay? So, bago din tayo magsimula, I would like to emphasize more kung anong mga specific business type, no, ang eligible, no, kung anong business type ang pupwede sa sa BMBE. Okay? So, business types and activities, no, who are engaged in production, processing, or manufacturing, including agro-processing, trading, and services. So, those are the business types and activities that are eligible to have the BMBE. Okay. So, note that kung meron kang branches ng iyong negosyo, hindi na eligible for BMBE ang branches mo. Kasi di po ba, pag tayo ay may negosyo, tapos nagdagdag tayo ng negosyo, magiging branch natin siya. Hindi siya eligible for BMBE. Yun lamang ating main or head office na tinatawag o yung unang negosyo na na-register. Sila lamang ang pwede nating maipasok for BMBE. Okay? So, ano ang threshold? Magkano ang threshold para ikaw ay ma-qualify sa BMBE? So, dapat hindi mag-e-exceed sa 3 million annually ang ating gross income or gross sales receipts, no? Gross sales. So, included na rin ang alam ko included na rin ang ating total of our assets, no? Na mga land, property na engaged sa business natin ha, and also the machines, no? Ayan. So, tapos na tayo sa threshold. Ngayon, punta naman tayo sa exemptions. Ayan. So, one of the advantage is magkakaroon tayo ng exemptions and tax reductions. When it comes to LGU, or yung ating local government unit o yung ating sa munisipyo, we can present our certificate ng BMBE for us na magkaroon ng reduction, magkaroon ng considerations ang mga officers sa ating LGU to lessen our tax liabilities for the year. No? So, iyon ang kagandahan. Not totally ma-exempt but only can reduce. Okay? So, when it comes naman to BIR, so, bago din syempre kayo mag-avail niyan, dapat present din na ikaw ay merong mayor's permit. No? So, papaano kung you are already registered? Okay? So, later on, I will discuss that. So, when it comes to exemption, pagdating naman sa BIR, we are no longer, BMBE, no longer required to file 1701Q and exempted in the income tax, no? So meron po kasi tayong pagkalito, karamihan nalilito kasi na hindi ba isa lang ang tax? So may nalilito po kasi, iba po kasi ang business tax at ang ating individual tax. So kapag po meron tayong 2551Q, ibig sabihin ang business natin ang natatax, and that is if we are 3%. Kapag naman 8% ka, ito ay focus naman sa income tax mo, no? So, kaya po, hindi eligible si 8% to avail the BMBE. Doon lamang ito sa mga may 3% tax due, no? So, 3% tax due sa business yan. That is why you are filing 2551Q. Mami Part, hindi po ba under ng train law kapag po hindi naman umaabot annually ng 250K ang iyong gross, ikaw ay exempted or walang babayaran? Yes po, but you are not exempt to not file. Kailangan magfa-file ka pa rin ng iyong mga forms, no? Hindi porket hindi umabot ng 250K at mababa lang ang sales mo quarterly man yan or annually, hindi ibig sabihin ay you are exempted na sa pagpa-file. You still have to file whether you are zero. Okay? So, natatax ang business kapag ka meron kang percentage tax 3%. Okay? So, automatic si 8%. Kung 8% naka 8% ka, you are not eligible to BMBE. So, focus tayo dito sa mga percentage tax 3%. Non-VAT. Hindi lumalagpas ng 3 million ang sales, gross receipts sales annually. Okay?
So, matatax ka sa business, but you are exempted in income tax. Kasi po, di ba, nagpa-file tayo ng 2551Q for the business and also 1701Q for our income tax return. And annually, tayo ay nagpa-file ng 1701 or 17012 or 1701A. Whatever pa ang iyong tax type dyan sa iyong COR. So, ma-exempt tayo. Ang benefit niya or ang advantage niya, hindi na tayo basta-basta mahihirapan kasi magpo-focus na lamang tayo sa ating form sa business. Pagdating sa ating income tax, hindi na tayo required to file 1701Q. Hindi na rin tayo required na magbayad kasi exempt nga tayo. However, there is also an exception of the rule. We are required to file 1701A or 1701Q, 1701 or 1702, no? Whatever pa yung ating annual. Sa annual tayo required na mag-file. Okay? Even if it's zero, even if we are exempted, ipa-file lang natin siya. Kasi po, sa 1701Q form ay hindi naka-include ang BMBE tax exemption. Doon lamang po siya naka-indicate sa annually, which is yung sa 1701 natin. Kasi po ang 1701Q, 3 beses lang nating ipa-file. At ang pang-apat niyan ay which is yun na yung ating final na ITR 1701A, 1701 or 1702 man yan, kung ano man yung income tax. No? So, iba ang income tax, no, ng individual, iba ang ating business tax. So, magkaiba yan, ha? Baka po kasi, naano kayo, kasi ang gusto nyo talaga, totally, wala kayong bayaran. So, natatax si business, natatax ang ating sarili. Si income tax po kasi sa individual yan, yung nag-gain natin for the year, natatax tayo. Natatax na ang business natin, natatax pa tayo as individual. So, kaya lang bababa kasi meron tayong mga dinedeclare na deduction. Okay? So, hindi allowed si BMBE na i-avail mo, hindi allowed na i-avail mo si BMBE kung ang iyong method of deduction ay 40% OSD. Meant lamang si BMBE para sa mga itemized deduction. So, ano ba ang pinagkaiba nilang dalawa? Si itemized po, yan po yung talagang lahat ng mga purchases and expenses mo ay may katapat na resibo na legit para ma-declare mo siya as legit na deduction. So, talagang lahat, resibo, mag-iipon ka. Unlike naman kay OSD, automatic, kung ano ang declared mo na gross sales, 40% niyan is your automatic deduction. Okay? Si 8% po, ang automatic deduction niyan ay 250 sa under train law. 250, yung mga naka 8%. 250K. Pero tayo, na mga hindi 8%, doon po tayo papasok, mamimili sa dalawang method of deduction. If you are currently in 40% OSD method of deduction, halimbawa sa kalagitnaan ng taon, naisip mo ba naman na mag-BMBE? Hindi mo po pwedeng magamit ang BMBE. Might as well you wait. You wait the next year para malipat mo din sa itemize yung iyong deduction at magamit mo si BMBE. Okay? So, yon naman yung kanyang disadvantage. Hindi applicable sa dalawang method of deduction. However, we are exempted sa income tax. No? So, whatever we gain, exempted tayo. Pero, hindi tayo ligtas sa business tax. May babayaran tayo sa ating business tax. Doon nga lamang sa income tax ay wala tayong babayaran. Okay? So, naintindihan po ba? So, yan yung mga tax exemptions niya. Sa LGU, tax reduction. Sa BIR, income tax ang mag-eradicate. Pero sa business, hindi po. Sa business tax, talagang magbabayad tayo kapag lumagpas tayo sa 250K, no? Matik meron tayong babayaran. Actually, kahit hindi 250K yung nade-declare natin may binabayaran talaga sa tax, no? Okay. Sa ating business tax. Okay. So, ano pa ang pwedeng magkaroon ng exemption? So, eto. Kapag ikaw ay may mga empleyado, halimbawa sa COR mo din, doon din nakadeclare, meron kang form na sinasagutan para sa employee mo, para sa compensation, no? So, you are allowed, you are exempted na hindi sundin ang minimum wage law.
So, ibig sabihin, halimbawa, ang naglalarong minimum wage sa probinsya nyo ay 500. So, okay lang na hindi mo siya sundin kasi naka-under BMBE ka. No? Pero syempre, kailangan yan ay naka-specific at declared mo. No? So, ligtas ka doon sa pagsunod ng minimum wage law. Kahit mag-under minimum wage ka ng pasahod sa mga tauhan, okay lang. Kasi nga, exempted ka dahil you avail the BMBE. However, you are not allowed na hindi sila bigyan ng mga benefits na katulad ng mga regular employee. So, minimum wage, under minimum wage ka lang doon sa pasahod. Pero, pagdating sa mga regular employee na natatanggap ng mga benefits, kailangan required ka na magbigay. So, ano ibig sabihin? Kailangan tumatanggap ng may SSS, PhilHealth, and pag-ibig. No? Yan kasi yung tatlong primary benefits na dapat na meron sa kumpanya. No? And then, you are also required to give them also a 13-month pay. Nakatulad ng mga regular employee din na nakakatanggap ng minimum wage salary. Okay? So, syempre, bilang owner ng negosyo, you are responsible to that. You are also required to give them the 30% of special holidays and double pays. No? Kapag national holiday, di ba, double pay. Kapag pinapasok mo sila. Kapag naman special holidays lang, like doon lang sa mismong area na yon may holiday, 30% ang ating ibinibigay, no, bilang isang business owner. So, naiintindihan po ba? You are allowed to magpasahod ng below minimum wage, but you are not exempt to give them benefits like the regular employee. Okay? So, maganda pa din, di ba? Kasi it can ease your expenses pa din na hindi mo yung bigat na hindi mo kailangang sundin agad-agad yung minimum wage law kasi nga may BMBE ka. So, isa yan sa napakagandang programa. Also, BMBE is also have some conditions. But ito hindi masyadong totoo na natitingnan ng mga DTI. So, under BMBE, kailangan your business, ang first priority dapat when it comes to hiring employees is within the area. Kasi ang focus nito is maibsan ang unemployment rate. No? Matulungang mabigyan ng trabaho ang mga walang mahirap makahanap ng trabaho, yung mga mabababa, nasa laylayan, ika nga. No? So, kaya they encouraging na buo ang BMBE kasi ang layunin nito to encourage the businesses, small businesses, na mag-registered and to avail this BMBE para matulungan ding maibsan ang ating mga liabilities. So, you are also required na yung mga pangunahing pangangailangan mo na supplies and materials sa iyong business ay within local mo kinukuha. No? Yung tinatangkilik mo ang mga local na produkto para sa iyong business. Okay? So, they encouraging that. Hindi lang to kasi masyadong napapansin, but nasa condition to ng under BMBE. So, in-emphasize ko lang din. So, that will be our tax exemptions, no? When it comes naman sa another benefits or advantage, we can access to financial assistance. Pwede tayo magtanong sa DTI if they have a program for us to mag-loan tayo na mababa lamang ang tubo, no? Para magkaroon ng makabil tayo ng financial assistance to sustain and para mapalago ang ating negosyo, no? So, madagdag ko lang na kwento, no? Nandito na ako noon naalala ko, nagkaroon ng programa yung DTI na pipili ng mga active DTI members, no, kasi syempre active DTI member tayo, na mapili na tayo ay makakuha ng around worth 10 to 15,000 worth of groceries or items. So, actually, na-vlog ko yan, no? Nakatanggap ako ng, hindi kasi daw allowed na pera na monetary ang ibigay ni DTI. Dahil bawal yon. So, kaya in the form of items. Naalala ko noon, doon ko unang nakilala yung product na Empress. Yung mga Empress shampoo and conditioners. Kasi, yan yung mga laman ng aking package. And then, also yung mga suka
suka, toyo na, nakalimutan ko na yung tatak. So, napasama ako. Ini-interview muna yan, tinatawagan, pinupuntahan, ini-interview para kung qualified ka. Kasi yun sa mga tinamaan ng pandemic. So, kaya sabi ko noon, talagang ang laki ng nalugi ko. So, it will help me a lot kung bibigyan nyo ako, mapapasama ako diyan. So, because we are active member ng DTI, napasama tayo. So, yun yung kagandahan na kapag may mga programa, ang DTI, kinokontak nila ang mga member. Lalo na kung yung number ng contact information nyo ay intact pa din na nahandoon sa kanilang data. Hahanapin kayo, pupuntahan talaga kayo. So, that is one of the advantage na nangyari sa akin as DTI member, no? DTI registered. So, napakaganda talaga din. So, as of now, wala akong nababalitaan na ano nila kasi wala naman kumukontak. Pero, malay mo, someday, di ba? Meron ulit. So, naikwento ko lang naman kasi to let you know na yan yung kagandahan na DTI registered tayo. Kasi hindi aware ang mga ibang mga negosyante na may mga programa ang ating DTI para sa ating mga micro businesses. Okay? So, other benefits pa niyan or advantage, nagbibigay ng mga programa ang DTI, no? Para doon sa mga productions, ang business ay nasa productions. Nagbibigay sila ng mga libreng trainings, no, and programs. So, maganda, no? Magandang i-avail. So, yun lang. At pagdating sa filing, tulad kaninang nabanggit ko, ay kailangang ipa-update nyo kung kayo ay mag-a-avail niyan. Ipa-update nyo ang COR nyo nang sa ganun ay matanggal ang 1701Q if you have 1701Q at matira na lamang ang 1701 o yung annually natin sa ITR, sa income tax natin, no? Yan ay income tax sa individual, no? Pero hindi tayo exempted doon sa matanggal ang ating sa business tax. Magbabayad pa rin tayo ng tax. But napakalaking pa rin, ibsan dahil we are exempted sa income tax. And also sa withholding tax, exempted din tayo. Kung BMBE kung BMBE. So, kaya hindi ko nagamit ang BMBE ko when it comes sa kay BIR. It is because ang aking method of deduction is OSD or optional standard deduction 40%. Kasi yun ang kailangan ng negosyo ko, no? But if you are itemized deduction, pasok na pasok sa banga na magkaroon ka ng BMBE. Okay? So, yun, no? So, sana mas naintindihan na liwanagan yung advantages and disadvantages ng pagkakaroon ng BMBE, Sir Ricky Añuevo, and to other viewers. I do hope na mag-isip kayong mabuti. And also, laging tatandaan, na dapat mas maganda sa unang quarter ng taon mag-start yan. Okay lang naman din sa kalagitnaan. Kaya lang, kasi paano kung halimbawa, gusto mo siyang gamitin, pero OSD ka, gusto mong lumipat ng itemized ng method of deduction, so magpapatalon ka ng taon. Papatalunin mo ang taon. Kasi kapag OSD ka in the first quarter, the whole year round, OSD ka. So, kaya kailangan patalunin yung taon para sa first quarter, pag nag-file ka, mag-o-opt to itemized deduction, so you can use the BMBE. But syempre din also, wag makakalimutan importante na once na natanggap nyo ang BMBE certificate nyo, at gagamitin nyo siya sa BIR, punta na sa BIR kasi i-register yan at magkakaroon ng update sa inyong COR. Okay? So, that is happening every 2 years. So, every 2 years, mag-a-avail ka ng BMBE kay DTI and you pay 500 pesos, something like that, and then, punta ka kay BIR, pa-update ulit. Okay? Update ng update every 2 years para walang problema, para hindi ka magkaroon ng open cases kasi talagang it is specifically notify yan, may naka-include talaga yan sa COR mo na you are in BMBE. Okay? So, sana naintindihan and thank you very much to everyone na naka-appreciate ng vlog natin. So, filing na soon ng ating second quarter for the year 2025 this coming July ng 2551Q. So, sana wag niyong makalimutan, no? So, yan ay on or before July 25. Kailangan makafile na tayo. So, thank you very much and sorry sa aking bosses kasi talagang hindi pa masyadong galing na galing ang Mami Park. Okay, so Sir Ricky, sana ay medyo nalinawan ka, naintindihan, no? So, wala na ba akong hindi pa nabanggit? I think nabanggit ko na lahat. That's all about BMBE. And thank you. Bye! Mwah!